Siyempre, hindi pwedeng hindi vlog ang ano, no. Una kong apak sa lupa ng Bacolod City, Negros Oriental. Diba? Okay, wala na. Nakalarga na sila. San yun? Diba yung mga taga-Samal na nanalo? Okay. Nice. Welcome home to Bacolod City. Naiwan. Bridco Port. No, napakalaking ano to, pantalan. May parang ano siya, no? Parang hahabol-habol siya sa pantalan ni Cebu. Welcome to the land of diba ano to, land of mga sugarcane, tama ba? Tsaka ano, land of series. Series. Diba dito nagmula ang ano, pinaka-main office or pinaka-main origin ng series bus ng Yanson Group of Companies. Ito ba yung labasan? Ito nga. Yan, may mga porter dito. Namimiss ko lang yung Davao City dati. May ganito din kami nun. May pantalan, tapos may mga porter. Tapos babayaran mo, no? Para bubuhatin yung mga gamit. Pero minsan, sila talaga yung ano, susundo sa'yo sa labas para ipasok sa barko yung mga gamit. Tsaka yung iba naman talaga mag-aagawan pa, no? So nawala na yun sila, yung mga porter. Passenger entrance. Di ako sure ako ito ba yung labasan. Tanong tayo. Okay, yan ang palabas na tayo. Naiwanan ako ng mga kasamahang mga pasahero. Di paano kasi nagka-vlog tayo. Oh, entrance exit yun. This way to exit area. Mga pangga, mga langga. Kumusta mga taga Bacolod? Okay, tuloy lang. Galing. Oh, di ba? Gala. The Explorer. Na-explore natin ang dalawang sikat na mga syudad at probinsya ng Pilipinas. Iloilo Province, Iloilo City, Bacolod City, Negros Oriental Province. Oh, asan yung exit dito? Yan, so malakat lang. Hike lang. Mersed Sea, pasalubong. Hindi ako nakakain ng ano, pansit mulo kasi ang stock ay pork stock. Same with batchoy. Na pwede naman sana tanggalin yung ano, basta pork sa batchoy. Tsaka si siopaw, no? Na-recommended ni sino yun? Swordfish. Uy, wala palang ano, idea kung saan ako pupunta lang.
Basta ano, walang destination, walang direction. Sana tawag nito, may Downtown, malayo ba yun? parang may lodge dyan sa harap ng series. Saan yung series bus banda? Terminal yun. Oh, terminal series. Lubisay. Ha? Lubisay. Malayo yun dito. Kaso di naman ako punta doon ngayon. Ano meron dyan sa labas? Pag makalabas na. Ha? Wala mo yun kami naman ano. Yun nga, bali pagsasayo, saan ako pupunta? Ha? Sa'yo, saan mo pupunta? Ihatid kita doon. Ihatid yun nga, wala nga akong idea kung saan. Anong ano ka sa rin? Ano na? Wait lang, kasi parang umaga na eh. So late na, mamaya na lang siguro. Bawit na lang sa tulog mamaya gano'n gabi. Wala akong idea. Ano ba meron sa labas? Park, simbahan, terminal, public market na 24/7 bukas, ano ba? Yung mga business parks, mga ganon. Meron Jollibee. Jollibee. Jollibee malapit dito. Malayo. Malayo. Check natin sa Google Maps. Kasi totoo yan, walang direction, walang destination. Maraming destination din pag pumunta ka doon. Saan ba ang siya? Kasi flight ko bukas pa Davao. So, Davao, first time ko makaapak ng Bacolod, walang idea ano meron dito. Hindi ka so may downtown meron din yan gusto mo palipas oras ka na lang. Di ko alam. Ay di, ibig sabihin ka ba? Hindi, ibig sabihin wala akong di ko alam kung anong gagawin basta wala depende. Ganito na lang. Gusto mo mag-flight ka ng papuntang Ganito na lang kung maglalakad ako sa palabas ngayon, anong gagawin? Anong meron sa unahan? Layo pa. Ha? Doon pa yung downtown eh. Mag-lodge ka? Downtown? Hindi rin. Hindi na. Hindi. Wala lang, gusto kong tingnan ang lugar. Ano meron? Survey, ganun. Explore. Hindi ka maglakad-lakad ka kasi gabi ngayon eh. Dapat doon ka naman may downtown. Kaya nga check natin kung anong barangay ba to dito, anong lugar? Sakop ng barangay ito. Okay. Gusto Sige. mo maglakad? Explore. Mercy, pasalubong. So, buti naman mayroong CB11. Sige kuya, salamat kuya. Magmumuni-muni sana kung kung saan ang tungo, kung anong direction natin ngayon, destination. So, yun, hirap din kasi sagutin kung saan daw ako. Wala, di ko alam. Hindi ko alam kung saan yung destination ko ngayon. Dapat kasi talaga sa Ceres Bus Terminal, pero yun ang purpose ko naman doon ay para uminom. Ba't ko nasabing uminom? Kasi may nakita ko mga stallion, hayop na yan. So, bala kung magtulog muna. Pero syempre, wala pa naman. Hindi naman talaga nagra-rush. We're not in a hurry, kaya okay lang. No pressure, Take it easy. Take your time, kumbaga. Okay. So ito yun mga hagala, makinig kayo. So 'di ba hindi pwedeng hindi ko i-record yung first time ever ko talaga kasi historical to, historic, diba? So historic event para sa akin Davao. So historic event sa Iloilo kasi wala naman kasing ganun kahit naglalakad ako doon overnight o kahit madaling araw. So far wala. Mga paras din doon dito sir. Okay. Pero although ganun pa rin naman sabi nila, halong ka lang Oo, pero kasi yung mga accident kasi or mga ganang mga hindi naman maiwasan yun. Hindi maiwasan. Basta doon ang sabi lang, merong isa lang talaga so far sa sobrang dami kong napagtanungan, sabi basta wag ka lang sumuot doon sa mga madidilim na mga talahiban. Yan ang sabi. Ngayon, since ito kasi downtown area siya, port pa, 'di ba, Pantalan, tapos palabas highway, ganun. So ngayon, yung mga dyan kasi mga squatter area dyan. Okay. So yun. Dito, so yun ang pinagkaiba doon sa Iloilo. Kasi sa Iloilo walang squatter. Walang squatter talaga. Within the city. I don't know kung may squatter sila pero wala na. Ayun so sa totoo lang may 4 days yata na nag-iikot-ikot sa Iloilo. So talagang wala akong narinig na ito hindi naman sa pagmamayabang kasi pagmamayabang sa mga taga-Iloilo. Parang wala akong narinig na gano'n na wag ka lang dyan kasi delikado ganun. Although may nagsabi na wag ka lang sumusuot doon, dalot dayo ka baka kasi madilim, pero sa mga talahiban kung tinutukoy niya doon sa sa diversion. Anyway, so yun na nga ang gusto kong mangyari kasi mga hagala, from here sa Bridco Port sa may 7-Eleven, gusto ko lang iwo-walking papuntang Jollibee kasi ang target ko ngayon na pupuntahan ay sa may South Bus Station ng Ceres kasi doon ako maghahanap ng destination kung saan ako pwede stow away. Alam niyo naman, 'di ba? Gala, ang inyong galang abang lingkod ay gala talaga, So, stroller, Gala the explorer. So, ngayon gusto ko lang mag-walking since nakalagay nito 25 minutes yung distance away from here, papuntang Jollibee, Lacson.
So ngayon, alam niyo naman talaga na maliban sa ating intuition, makikinig din tayo sa hihingi tayo ng mga ideya, advices sa mga taga rito, mga taga local. So, buti na ito sila madam sa 7-Eleven, mga honest to goodness talaga sila, no? Like, hindi sila, honest sila. No? Sinabi sa akin na huwag kang maglakad. Kasi, di ba, ang nagtatanong ko kanina una? Kung legit ba tong 25 minutes na sinabi ni Google na 25 minutes from here maglakad sa Jollibee Lacson is totoo yun na 25 minutes lang. Sabi mo, oo, totoo, pero risky nga lang. So, kaya di ko naman tinanong kung risky, di ba? So, in-open ni ma'am na risky siya. Kasi may mga incidences. Sabihin natin napaka-rare, pero meron daw talagang mga naitala. Tapos, ang pinaka-consistent na sinabi ni ma'am, siya din daw talaga naka-experience. I mean, hindi siya naka-experience na biktima siya, pero one time, naglakad daw si ma'am itong cashier na naglakad sa madilim. Sinubukan mo pala, ma'am, in-attempt mo maglakad. Kasi, bumababa ako dyan sa SM. Lapit lang, nilalakad ko yun. Oo. Tapos, nilalakad ko lang siguro mga 8 minutes na lakad ulit. Tapos nung may mga lalaki na akma ng tatawid, bigla kang... Tinatawag ako sa iba-ibang pangalan. Oo. Para tumigil ka sa paglalakad. Oo. Tapos pag malapit ka na, baka may itututok sa'yo pwede. something. Tama. Alam, sir. Tapos ginawa ng tricycle driver, kahit hindi mo sa tinawag para sakyan, parang sinave ka na niya ng tricycle driver. Ang galing. Saka dito yung tricycle. Oo. Sabi ng driver na sumakay ka na. Huwag mo pasinin mga ganyan. Kasi baka ayun, no? ganun yung mga mangyayari. Kaya nga, no? So, yun. So, ibig sabihin, magta-tricycle lang ako nito. Oo. So, yun lang. Ang sabi nila, ma'am, bakit? Sabi ko naman kasi, downtown area kasi siya. So, pag downtown area, dapat, may mga... Ay, salamat, ma'am, ha? Sa inyong tip. So, pag mga downtown area, di ba, dapat, talaga yan, may mga police visibility, tapos, mas mababa dapat yung crime rate. So, mas delikado siya kapag mga bukid-bukid, di mga ganun, di ba, na walang masyadong sasakyan, walang signal, yun, parang remote areas, no? So, walang police authority presence, no, sa lugar. Pero dito, iba yung case. Although hindi man sinabi nila, ma'am, ha, na laging meron, pero at least daw talaga. Sabi niya kasi lahat naman talaga ng lugar, sir, kahit saan ka magpunta, may mga ganyan talaga. Pero, ayun, experience pala talaga ni ma'am, no, na sinip siya, sinisitan daw siya ng mga lalaki. Tapos, nung akma na daw tumawid yung mga lalaki sa kabilang kalye, sa papunta sa kanya, bigla siyang dinaanan ng tricycle at pinasakay. Parang sinip siya. Kasi ganun. Kasi yung tricycle taga doon daw sa lugar. Sa dadaanan natin sana. Ang ganda sana, no? Pag-vlog sana ako nito. Pero siyempre, nakinig tayo sa kanila. Wag na matigas ang ulo. So, halong dadoy. halong. Okay, so ang puntahan natin ngayon ay si-series, pang gusto ko mag-Jollibee or magsi-series na lang muna. Magpapadeliver na ng pagkain, Sa series kasi meron tayong dyan nakitang transient house or parang lodge, hotel or inns, ayan, sa South Bus Series Terminal. So, ang galing lang, ganun lang naman, is nirecord ko lang to, akin lang tong share sa inyo kasi syempre, baka isipin nyo na ako ay nagpabaya din sa sarili, naglalakad-lakad. Ako din naman ay nakikiramdam sa paligid-ligid. So parang madiling So yun, hindi ko naman pinagmamayabang na sa Iloilo, wala naman kasi ako talagang na-experience na ganun, na sinabi sa akin na wag kang maglakad dyan, nakakatakot dyan, delikado dyan. Pero walang, ganun lang, no? Meron lang isa, yung tinanong ko lang kung anong meron sa unahan. Tapos syempre tinanong ko siya kung safe ba. O yung nagsabi sa iyo nagkabisikleta na pinara ko talaga. Sabi niya, safe naman sir, pero safe naman dito, wala ka namang problema talaga sa safety, okay dito talaga. Pero wag ka lang papasok susuot dun sa mga madidilim. So yung mga madidilim, tapos tinuro yung mga magsusuot na mga madidilim, yun yung mga mangroves. Oo. So siyempre siguro in that case, so hindi lang naman din tao ang pwedeng maglalagay sa alanganin, di ba? Pwedeng mga ahas, di ba? Pwedeng mga alimango, di ba? O makagat ka, punta ka sa mga mangroves, may mga alimango yun, may mga crabs, so patay kang bata ka. So ganun lang siguro. So maraming salamat kila ma'am kasi honest sila dito. Sabi nga nila daw kasi daw mga squatteran area daw yan sa unahan, yung madadaanan. Kaya yan, buti naman at nakinig tayo. So ibig sabihin na nagtanong pala.
Kasi tinatanong, diba ako nung mga driver kanina kung ako'y saan ako pupunta. Tapos parang gulat sila. Like, parang pambihira to Nakapambihira makarinig ng taong walang alam kung saan ang tungo, saan ang punta. So, totoo naman din talaga. Although meron kasi akong alam ko naman ang punta ko dapat dito is, yun na nga, series bus. Para doon magstay sa aking pupuntahan na contact, no, na staycation. Ang problema lang anong oras na. So gusto ko na lang umaga na lang, tapos yun maglalakad-lakad, tapos para maagang matulog mamaya kasi ganoon pa rin naman magsistay ngayon, hindi rin naman makatulog. So ang dami kong ginagawa, kumbaga wala lang, hindi talaga makatulog. Yung oras ko talaga pang tulog alas 4 ng madaling araw, alas 5, alas 6, alas 7 ng umaga, tapos gising ko yan alas 2 ng hapon. Di ba? So tama rin naman, 6 to 7 minutes yung tulog ko talaga. Yan lang. So maraming salamat. At ngayon tapos na tayo dito sa ating vlog na first apak dito sa first time ever. Historical the first ever Davaoenyo. Hindi, the first ever gala. Baka merong gagawang channel na gala number 2, number 3, number 4. So at least ako yung pinaka first ever Gala the Explorer channel from Davao na nakaapak sa Bacolod City. Yun lang siguro. Maraming salamat. Bye bye. Sakyan ng tricycle.